daranas ng pag-uusig. Yun lamang nagnanais ng mamuhay ng matuwid. And I think mga kapatid, gagamitin ito ng Panginoon upang mapatunayan kung sino ang tunay na sumusunod sa ating Panginoong Hesus. At kung sino ang tunay na mayroong pagnanasa na mamuhay na ayon sa salita ng ating Panginoon. 1 John chapter 2 verse 19. If you read that mga kapatid, read that passage, meron pong sinabi si John doon na mapapatunayan kung sino ang tunay na talagang tagasunod ng Panginoon at kung sino yung hindi tunay. Sabi niya, yung talaga pong umalis sa katotohanan, napatunayan lamang na talagang hindi sila kabilang sa Panginoon. And that is the fear, mga kapatid, that I have sa mga taong umaalis, right? Sa simbahan, umaalis sa pananampalataya at sumusunod sa mga maling mga katuruan. John said, I hope mga kapatid, hindi po 1 John 2:19 ang nakikita nating falling away sa maraming po mga simbahan. Right? And don't you worry mga kapatid, it's not about numbers. It's not about few or many. Right? Sabi ng Panginoon, remnants lamang. There will be remnants. It's very few. In the time of Noah, 8. In the time of Sodom and Gomorrah, it's only Lot and his daughters. In the time of Joseph, only around 80 people. Right? In the time of Jesus, umalis po ang libu-libong mga tao at ang naiwan lamang ang 12. At ang isa pa ron, ang sabi ng Panginoon, ay hindi patunay, which is Judas. And so, ang pag-uusig mga kapatid, ay darating, gagamitin po ito ng Panginoon. Kaya nga doon sa parabola ng mag-aasik, right? Ang binhi na mukhang tumubo pero dumating ang pag-uusig, which Jesus used the symbol of the sun, and it really wither dahil po sa init ng araw. And Jesus said, because of trials, because of suffering and persecution, they did not continue. Pero nung diniagnose po ito ni John in 1 John, sabi niya, they will not endure. Why? Because sabi niya, 1 John 2:19, in the first place, hindi talaga sila naligtas. Ang tunay pong sumusunod sa Panginoon, dadaan po talaga sa pag-uusig. At ang pag-uusig po ay gagamitin ng Panginoon upang malaman natin kung sino talaga ang mag-e-endure. Now, 1 John, sabi niya, ang mag-e-endure ay yung may mga tunay na seed. The seed abideth. So kung ang seed ay talaga pong nasa isang tao na talagang naligtas, sabi ni John, the seed will abide, the seed will remain, and they will not continue to sin. Okay? So, ang sabi nga ni John, well, magkakasala ang tunay na anak ng Diyos, pero, sabi niya, dahil ang seed ay naroon, the Lord will sanctify him. And the Lord will truly purify us. So, paano gagawin ng Panginoon yan? Yung pag-uusig po darating sa ating mga. Yung hindi po talagang nakapundasyon sa gospel, sa power of the gospel and the word of God, mga kapatid. Those who doesn't have the seal of the Holy Spirit, the guarantee of salvation, then John says they will be gone.